Wala pa ring 41 pesos na kilo ng regular milled rice sa ilang palengke sa ikalawang araw na pagpapatupad ng price cap sa bigas. Lugi na, naglibo-libong piso ang ilang retailer, pero wala pa rin ang pangakong ayuda sa kanila. Nakatutok sina Maki Pulido at Ian Cruz. 41 pesos na regular milled ang hinahanap ni Arnold. Pero 45 pesos per kilo na well-milled lang ang binibenta sa Mega Q Mart, Quezon City. Dalawa sana pong kilo kung 41. Kaso 45, wala na po kasi akong budget. Wala ring 41 pesos na regular milled sa Marikina Public Market. Sa presyong nakuha nila kahapon, 43 pesos per kilo ang puhunan, kaya't binibenta ng 45 per kilo. Sa presyong ito, hindi na sila tutubo, mababawi lang ang expenses. Naghahanap kami before, pero ang mga range na ibinibigay sa amin is mga nasa 2.5 to 6 na ang per kaban. Pero sa totoo lang, sabi ng rice retailer ng Mega Q Mart na si Christy Zara, ang binenta sa kanila sa presyo ng well-milled, dapat presyo ng regular milled. Pagka kinlasify mo, pasok lang siya sa regular mill. Naubos na kahapon ang 20 sako na stock ni Christy na binili niya ng 2,700 pesos kada kaban. Puhunan dito ay 54 pesos kada kilo, pero napilitan siyang ibenta ng 45 pesos. Lugi siya kahapon ng 9,000 pesos. Malaking bagay po sa amin yun. Dapat magagamit na namin yun sa puhunan namin, sa pagpapaikot namin. Sabi ng kanyang asawa, kung hindi mapalitan agad ng gobyerno ang lugi nila, magtatalbugan na ang mga checking ipinambayad nila. Yung mga checking namin, ipinakiusap namin na wag muna ipapasok, baka wala kaming maitinda. May 25,000 rice retailers sa Metro Manila pa lang. Inaayos lang daw ang listahan ng mga bibigyan ng 15,000 mula sa DSWD Sustainable Livelihood Program. Ang target ng pamahalaan bago matapos ang linggo nagdi-distribute na dito sa NCR. Kaya mabilisan talaga. Sakaling maplansya na ang lahat ng mga detalye, balak ng DSWD na sa palengke mismo ang payout. We work with the retailers associations and market associations. We can do naman the payout on site para hindi sila lalayo na sa kanilang lugar. Sa ilang lalawigan, pikit mata na rin daw ang mga retailer. Sa Batangas halimbawa, may mga napilitan ring ibenta sa 45 at 41 pesos ang well-milled at regular milled rice kahit nalugi. Sa Abra naman, mga premium grade rice na lang ang itinitinda sa ilang pamilihan na ang presyo ay naglalaro sa 52 pesos hanggang 56 pesos ang kilo. Wala raw kasing mapagkunan ng supply ng mas murang regular milled at well-milled na bigas. Sa Kalinan Public Market sa Davao City, may ilang tindahan na nagpatupad ng price cap sa regular na well-milled rice, ngunit mas mababa umano ang kalidad ng bigas kung ikukumpara sa mamahaling klase. Pakiusap naman ng Puerto Princesa Grains Retailers Association na bigyan daw sila ng kahit 2 linggong palugit para maubos ang kanilang stock. Kahit daw kasi magbigay ng ayuda ang gobyerno, ay hindi ito sapat para maibalik ang lugi na kanilang aabutin. Nagbabala naman ang Public Market Administrator sa General Santos na mahigpit na sundin ng executive order at kung hindi ay mapipilitan silang isarado ang tindahan ng mga rice retailer. Ang PRISM o Philippine Rice Industry Stakeholders Movement na samahan ng mga rice traders sa bansa, titiyakin daw na may maititindang 41 at 45 pesos na regular at well-milled rice ang mga retailers sa merkado. Meron kami mga network ng mga retailers. Ito ay aming minomonitor, making sure na ito ay magkakaroon sila ng supply para nakipagtulungan din kami sa DA at sa DTI para masuportahan din kung sino ba yung mga retailers na wala pang supply para dito sa 45 pesos at 41. Sabi naman ng Executive Secretary Lucas Bersamin, magbabantay din ng kanyang opisina upang matiyak na napapatupad ang price ceiling na kailangan daw para anyay mabawasan ang paghihirap ng mamamayan, bunsod ng umano'y mga nagmamanipula ng presyo ng bigas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.